And ayun guys, no? Finally, we are going to be In this starting. No, sorry about that noise. So, we are now going to start our Fibonacci series. And this Fibonacci series, no, is hindi siya, pakakala nyo subjective to know. I watch actually multiple videos and kinompile ko yung mga videos na yun in order to produce this video. By the way, tagal na to. Lagi dito pouring pa. Mochi na tayo, di ba? Before, I already used Fibonacci actually. Gumagamit na talaga ako ng Fibonacci matagal na. Though, for bias lang. Like, hindi naman yung totally na, as the main entry model that I have. But, yeah, let's talk about Fibonacci. No, siyempre, introduction muna tayo. Fibonacci actually is just a series of number na na-discover na ni Leonardo Fibonacci. And ang ginagawa lang dyan is pag-add mo lang yung previous number to get 3, 2 plus 3, 5, 5 plus 8, 13, 8 plus 13, 21, and so on and so forth. Now, yung interesting concept with this number sequence is that if you multiply any number by 0.618, makakukuha mo yung number before that. For example, 13 divided by 0.618, diba? Makukuha mo yung number, after that. Okay? Makukuha mo yung after that. So, it means that somehow, parang may connection yung mga number na to. Okay? And that connection actually, 21 times 0.618. So, should be divide. 21 divided by 0.618. So, parang may pattern, no? Is that yung may pattern dito. So, yung 618 na yan is one of the most important number sa Fibonacci. Actually, that is what we call the golden ratio. And yung golden ratio kasi na yan is a pattern that is found in the universe. Kumbaga, it is a natural occurring pattern. No? It is a natural occurring pattern. There are traders na hindi naniniwala sa concept ng Fibonacci pattern. No, it is found like sa mga bagyo, yung pagkaka-spiral niya sa galaxy, shells, patterns, acorns, and even plants. Shape ng muka, shape ng tenga. Even yung kamao. So, kamao ng tao, ganyan. Doon din nakabase ang concept. No? And so much more pa. No? But, the point being here is that there is something with Fibonacci na pattern. To be specific, this number. No? But guys, hindi na naman kasi si 618 ang meron sa Fibonacci, no? Sa Fibonacci, try natin, no? Meron pa tayong mga numbers such as, kunwari, si 13, times natin siya sa 0.236 for example. So, 236 is magiging siyang 3. Like, there are other numbers besides 618. 0. Wait lang. Meron, ito, and guys, to be specific, ito yung mga numbers na yan. 786, meron din tayong 786, diba? 13 times 0.786. So, by the way guys, itong mga numbers na to, don't worry, no? Ituturo ko din naman to. It's just that, pinapakita ko lang sa inyo that there are specific numbers that form something, though we do not have to explain it deeply. Just know that there is something dito sa number na 0.618. Now, after that, the traders, they applied it in their trading. And it worked for them. Ngayon, ano nga ba yung mga techniques ng mga traders na yun na ginagamit nila sa Fibonacci, no? Retracement, extensions, and projections. But for this course, no, for this video, retracement lang tayo. Simplihan lang natin. The goal for this guide is, of course, to know how Fibonacci tool works, no? And Fibonacci retracement, extension, ano ba yung golden zone, golden pocket, then ano ba to? Then advanced strategies and confluence. Once again nga,
if the pattern, no, para siyang ano, automatically nag-work sa nature. Maybe, baka sa trading din, nag-work din siya. That's the goal in this tutorial. So, now, ang main goal ng Fibonacci retracement is that sa every impulse ng move, so I hope that you guys still know what are impulses, no? Naalala nyo pa ba yun? Impulses, no? Diba kada impulse is nagkakaroon ng retracement like this and tutuloy siya sa kung saan niya gusto pumunta. Now guys, the point behind Fibonacci retracement, no? Susukatin natin 'yan. Kasi gusto sana nating mahanap where is the best point to do the entry. Siyempre, hindi ka mag-entry ng ang price is nasa taas na. Ang gusto nating mangyari is masakto dito sa mga corners na to. And ngayon, in order for us to parang mahulaan, okay, para mahulaan natin yung mga area kung saan possible mag-bounce ang price, susukatan po natin yan ng Fibonacci. Ano po ulit yung impulse, sir? Impulse is, kunwari, uptrend tayo. Ang mga impulse mo dyan is itong mga pataas. That is what we call impulse. Okay? Basta isang straight throw. You just guys get the swing high and the swing low, ha? Tinuro ko na po yung concept niyan. Ito guys ang point. Dito natin gusto mag-entry dun sa corner. Gusto sana nating masalo yung corner na yun, which is, hindi natin masasabi kung kailan. But, that's the main goal. Okay? Yun ang main goal po natin sa Fibonacci. Now, we are going to start with using the Fibonacci retracement tool. Ito na po yung pinaka-iniintay nyo guys. So, paano po ba ginagamit si Fibonacci retracement tool? Let me save this as my fib muna ha. So, ganito po si Fibonacci. Dito sa left side, makikita nyo meron tatlo. Actually, ito yung pangatlo. Kita nyo itong fib retracement po. That's it. Okay? That's it na po. Ngayon po, si fib retracement, you click that. And by default, ganito po ang makikita nyo, which is sobrang gulo. Okay? Sobrang gulo. Kasi, ano yan? Ano yan? Sir, ano yan? Quotes, hindi ko gets. Ano po ba yan? Ngayon, ganito po ang gagawin natin, ha? Si Fibonacci, double click nyo siya para maklik nyo yung settings niya. Punta kayo sa style. Now, guys, I want you to select all the numbers na nasa pagitan ng 0 and 1. The rest, alisin nyo. So, lahat lang ng numbers na nasa pagitan ni 0. 0, 0.382, 0.618, 1, 2.3, 0.236. Now, guys, most of the time kasi, sir, ano pong settings nyo sa fib nyo? No? Ito. Okay. Ngayon, ang sa akin lang, minimove ko lang sa right side to. So, sa baba, kita nyo to. So, ayun lang guys ha. Like, pwede nyo i-uncheck yan. Like, alam nyo po ba guys na hindi nagmamatter, no? Kung saan naka-place yan. Basta guys, nag-check kayo dyan, naglagay kayo ng 0, ng 1, ng 0.5, kahit saan nyo po ilagay, ng 0.6, 0.618, 0.786, then we also have the 0.382. Ito guys, ito yung mga numbers na ginagamit ko. Okay? Ayan lang po. Bibihira ko lang ginagamit si C236 eh. But yeah, if you guys want, ito. No? And if mapapansin nyo guys, actually, yung Fibonacci guys is, it's just a box na may mga sukat. No? Yun lang siya guys actually. Tingnan nyo yung 0.5. So, ito nasa gitna ng box na yan. Ano yung sabi ng 0.5? 50%, gitna. Ito, 23.6%. Ito nasa taas, 32. But guys, once again, no,
Ang concept lang naman ng fib is that sinusukat nyo. And ito na nga, paano? Tayo ay nasa isang uptrend, 'di ba? We are in an uptrend market. So, paano po yan? Paano pa natin sinusukat yan? Uptrend, swing low to swing high. Ano po ba ang mga swing low and swing high natin? We have this. Swing low, swing high. Swing low, swing high. Swing low, swing high. Okay? Now, saan nyo ilalagay yung Fibonacci? Click nyo si Fibonacci. After nyo ma-setting, syempre, i-move ko sa right side yung text ha. Itong text gagawin kong right. Yan. Now, ganito lang po, tingnan nyo. Fib. Sakto ko talaga yung mouse ko. Okay lang na nasa kaliwa. Basta pantay po. Tingnan nyo ha. Pantay talaga. Hindi pwedeng nakaganyan. Hindi pwedeng nandito. Dapat pantay nyo dun sa swing low talaga. Pwedeng nandito. Pwedeng nandito. Swing low. Click. Isang click lang ha. Move nyo yung mouse nyo. Sakto nyo dito sa linya na to. Ayan. Sakto nyo yan. Hindi pwedeng lagpas. Hindi pwedeng baba. Dapat sakto talaga. Swing high. Ito guys, look at the concept. Ito po kanina, drawing ko lang siya randomly. But if you guys would notice, saan siya nagtumalbog? Malapit sa area ng 0.618. And that is pattern in the nature. Hindi ko sinadya yan na mag-bounce siya sa 0.618. Pero mukhang ganun yung ginawa niya. Automatically niyang ginawa yun. Hindi ko yun kinontrol. And ito pa, tingnan natin to. Swing low to swing high. Ayan guys, oh, hindi ko sinasadya yun ha. Pero sumasakto siya dito sa area na to. And that is just me doing it randomly. Na-random ko lang naman na inangat baba yung kamay ko kanina while I was drawing these patterns. Diba? But the point being is that sa isang Fibonacci retracement, we measure the retracement. Swing low to swing high. And ang ina-expect natin is that, ito yan guys, explain ko na po ha. We are expecting that either one of these, so yan, swing high, swing low, pwede siya mag-bounce dito sa 0.382 na paganyan. Or sa 0.5, pwede. Or sa 0.618, pwede. Or dito, kaunti na lagpas. Or dito sa 0.786. Either one of those, pwede niyang pagtalbogan. Ganun po natin ginagamit si Fib. Now, gusto niyo ba siyang makita ng live sa market? So, replay tayo. Siyempre, sa matagal na panahon. 5 minutes tayo. Select date. February 14. Sige, Valentine's. Eto po. Select bar natin. So, Sir Snow, saan ang swing low and swing high mo dyan? Now guys, may mga debates tayo dyan, syempre. Others would consider, eto lang, diba? Simula dito, pababa. Okay? Others would consider this upper part. Which one is correct? Subjective guys. Nakadepende sa inyo kung papaano nyo ipaplat yung Fib. Ikaw, Sir Snow, paano mo ipaplat si Fib? Well, dito kasi, magulo yung market. So, punta kong higher time frame. Sa 15 minutes, yan, buo yan. So, eto na, buo na yan. Sa 15 minutes, isang pababa lang siya. Tingnan nyo guys, kung paano ko pinaplat. Sinasakto ko. From the highest point, isang click. Tapos ito, sasakto ko lang dito yan. Tingnan nyo ako. Ayun, pinapantay ko talaga dun sa wick. Oh. Notice nyo na downtrend to. This is a down impulse, diba? So, we should follow it. Okay? We should follow it. Yung pagkakaplat nyo, pagkakalagay nyo ng Fibonacci is from top to bottom because the impulse is downwards. Okay? That's the basic rule ng Fibonacci. Now, let's play the replay. Look at the key levels kung saan siya possible mag-bounce. Tingnan natin kung saan siya mag-bounce bago siya tumuloy pababa. Well, never mind. So,
in this example, it did not actually do what I'm expecting it to do. And that's okay. Walang masama doon. Kasi, no, ang point nga ng Fibonacci is anticipation, not actual prediction. I mean prediction, pero not 100% prediction. Okay? So, let's continue. I mean, wala tayong magagawa if ganun. Ito guys. Medyo malaki-laking impulse to. So, sukatin natin. Swing low. Hindi ko pa alam yung Ayan. So, tingnan nyo, bumababa na siya, diba? So, naggawa na siya ng swing low to swing high. Ito, pwede to. Swing low to swing high. Now, guys, hindi ako fan ng may background color. Double click kay Fibonacci. Background. Remove ko yan. Ayan. Then, actually, in terms of color, actually, ito yung color ko, no? So, 5 dilaw, 618 dilaw, 0.382 orange, 0.786 orange, 236 wala. I do not use that. Ayan. Ito po yung mga areas na inaabangan ko. Either one of these. Pero, kita nyo itong dilaw. Yan. Diyan ako nag-aabang. So, tingnan natin if tatalbog siya. Well, tingnan nyo to nag-move ha. So, i-adjust kay Fibonacci ko. Kasi nga, swing low to swing high. And if like i-consider ko to, isang pataas pa lang yan. Expectation ko, bababayan dito sa kaangat. Okay? Hindi mo pwedeng gamitin to, okay? So, talagang buo yan, guys. Okay? Pwede yon. Once again, subjective. Nakadepende na dito kung paano kayo tumitingin sa market structure. So, tingnan natin if saan siya magbabounce. Well, as you guys could see, it keeps on going up. So, if ganyan, search no, paano pagka ganyan? Well, if ibabalik ko yung 236, dun siya nagbabounce sa 236. Umangat siya, nagbounce siya sa 236 and tumuloy. And that's a valid Fibonacci. Now, may bagong swing low to swing high. Swing low, swing high. Papantay ko doon sa pinakatok-tok ha. Saan po siya nagbounce, guys? Saan siya nagbounce? Dito sa dilaw. Look mabuti. And nagkaroon siya ng white candle. And tingnan natin if tutuloy na siya hanggang dito sa 0 or if ipupunta yan. Okay, tingnan nyo guys. Nag-wick siya sa 0.618 na level. Tingnan natin if tutuloy na siya pataas. And ayun. Now, what's with 0.618 and 0.5? Bakit po sila dilaw? Now guys, iyang level na yan is what we call the golden zone. Ito pong area ng simula 0.5 to 0.618 is what we call the golden zone. Diyan po usually most of the time tumatama ang price before siya tumalbog. Kaya po sa pagkaka-settings ko sa kanya, ginawa ko siyang dilaw. That is what we call the golden zone sa Fibonacci. Ensure nyo that yung Fibonacci nyo is hindi naka-reverse, ha? Iba po ang reverse. Hindi yan. And look. No? So, ngayon, isa pa. Swing low to swing high. Sukatin natin ulit. Let's see where it would bounce. Guys, see the reaction at the 0.5 level. 0.5 level, nag-wick. Tingnan natin if magbabounce siya pataas. Umabot siya dito sa area na to. Tingnan natin if tutuloy siya pataas. And as you guys could see actually, nagre-react naman siya. And tumutuloy siya pataas. But not all of the time, aabutin niya talaga tong area ng 0 na to. But what I've been meaning to say is that you guys could expect reaction sa level na to. Umangat. Bumaba. Expect nyo na possible na magkaroon ng reaction. Ayun, bumagsak siya. We got our change of character, right? Ano to ba change of character? Wala pang change of character. But guys, the impulse is downwards. Nagkaroon tayo ng break of structure dito, though wala pang actual change of character. Now guys, pwede nyo itong sukatin. High to low. Pabaliktad naman. Guys, where did it bounce? Tignan nyo
kung gaano kaganda yung bounce dun sa area na yon. 618. Winik. Tingnan natin if tutuloy siya pababa. Nag-isa pa sa 618. Pababa na kaya siya. And there we go. Bumagsak na siya. My point being lang is that, guys, you could anticipate where it would go or where the market would go based on Fibonacci price levels. Ano lang ba yung mga significant for me personally? 0.382, 0.5, 0.618, 0.65, 0.786. Okay? Ganyan ko siya titignan. Ito nasa gitna, ito yung mga all-out ko, mga best ko na retracement. 786, bibihira ako siya like, 0382 ba? Hindi, bibihira. So, tingnan nyo like kung gaano kaangas ang Fibonacci. Swing high to swing low, swing high, swing low. Ayan na, nasa 618 area na siya. There's a chance na bababa siya from that, but not all of the time. So, sadly, hindi siya bumaba. So, ngayon, what's the impulse here? What's the impulse? Bottom to high. Bottom. Sakto nyo to sa linya. Ayun na, sinasakto ko ha. Ngayon, expect tayo ng pwede siyang mag-retrace dito sa 382 area. Oops. Ayun. Nag-retrace na siya sa 382. Now, sirs, no. Meron bang difference yung 0.382? Like, ano significance niya? Compared kay golden zone na 0.5 to 0.618. Like, meron ba? Si 0.382, kapag dyan nag-bounce, it means strong market. Strong ang uptrend dito. Bakit? Kasi if sa 382 lang yung nag-bounce, ibig sabihin guys, di ba nga, ang concept natin sa market is retracement. Kasi napapagod silang bumili. Di ba inaantay nga natin mag-discount yung price bago tayo bumili. Ngayon guys, if hindi pa siya nagdi-discount, tapos lumipad kagad siya, it means that malakas ang buyers dito. Kapag naman pababa, so by the way kahit sukatin ko to. 0.382. Di ba? Saktong-sakto. Sabihin, buyers are in control. And kahit napababa yan, kahit kunwari, maliit lang talaga retracement mo, ito katata na Fibonacci, high to low, dito lang. Sakto ulit, 382, no? Dito naman, hindi na nila pinaabot na mataas yung price bago sila magbenta. Nagbenta kagad sila. It means that malakas yung trend. So, dito pa lang umangat na kagad siya. Now, tingnan nyo kung paano ko susukatin to. Pwede nyo sukatin to. Itong maliit na swing high to swing low, or swing low to swing high. Sa nag-bounce, 618. Nag-bounce. Diba? Meron tayo swing low to swing high. Swing low to swing high. Tignan natin kung saan mag-bounce. Ayan. Sa 382 nag-bounce. 0.5 nag-bounce na siya. Tete kung lalim pa siya. Ayun. Bumagsak na siya totally. 0.786. And tutuloy yata siya pataas. Ayan. Tumuloy siya pataas. Ngayon, si golden zone, that's like the most balanced, no? Yan yung most balanced zone. Like parang best ba? Or optimal. Like, dyan ako mag-aabang if ever. Mas maganda dyan mag-abang. Then, meron pa tayong isa guys, no? Which is the golden pocket. 0.618 to 0.65. That's the golden pocket. Golden pocket guys is grabe talaga ang reaction dyan. So, paano po yung golden pocket? Double click nyo yung fib nyo kahit saan dito. Pwede nyo i-click. Kahit saan lagay nyo lang 0.65. Gawin yung color yellow. And guys, itong maliit na area na to. Yan. Golden pocket yan. Diyan yung magagandang reaction. Tingnan natin to. Swing low to swing high. Tingnan nyo guys na mabuti yung golden pocket. Saktong-sakto. Ganda ng reaction. Talagang weak. Okay. Ito, downward impulse. Swing high to swing low. Saan po siya nag-react?
golden pocket. Diba? Now, eto. Swing low to swing high. Baka, malapit na siya sa golden pocket. But, yeah, no. Eto, swing high to swing low. Swing high to swing low. Saan po siya nag-react, guys? Golden pocket. Golden pocket, sobrang lakas ng reaction dyan. Okay. So, eto. Sir, pwede ba to? Pasok ba to sa Fibonacci? Oo. Maliit lang, pero pasok yan. Sa 0.5 nag-bounce, no? Okay, 0.5 siya nag-bounce. Yeah. But, once again, hindi lang, kahit anong time frame to. Doon sa mga magtatanong, sir, anong time frame yan, sir? Kahit saan. Pwede. Ngayon, guys, ako, personally, ginagamit ko ang Fibonacci if, like, merong ako nakita break-up structure. Then, yung swing low to swing high na. Swing low to swing high. Yan. Abang ako ng set, ng reaction ng market dyan. Sadly, hindi siya totally kagad bumaba. So, iangat ko, adjust ko lang. Ayan. Ayan, sa 0.5 siya nagre-react. Unless bumaba pa siya. Ayan, 0.5 nag-react, diba? Now, break-up structure to, diba? Oh. Swing low to swing high. Oops. So, basta yung tok-tok, laging tok-tok. Wala na. Ito medyo, ayan. So, medyo malaki sukatin to, no? Basta, kailangan hindi, kailangan ang sukat nyo, guys. Di ba? Ito, kita nyo to. Like, kung susukat kayo ng Fibonacci, dapat, kunwari, ganito nangyari. Di ba ito? Ayan, tama to. Kasi nga susumukat ka. But dito kasi, why do I keep on adjusting my Fibonacci? Kasi nga, dito, ito yung isang straight movement niya na pataas, oh. Diba? Isang straight movement pataas yan. Akala ko kasi tapos na kanina dito. But yun po yung ina-adjust natin sa Fibonacci. Ito yung isang straight movement ko bago siya bumaba and bago siya umangat ulit. So ako guys, ang sinusukat ko kay Fibonacci lagi, yung straight movement, yung impulse nga. Swing low to swing high. Ngayon, nagka-break of structure, what do I do now? Ano nang gagawin ko? Nagka-break of structure na ako dyan. Ano to? May linya dito. Nagka-break of structure na. So, ano nang gagawin ko? Wala na. Sa 0.32 siya nag-bounce. Diba? Actually, yeah, sa 0.32 siya nag-bounce. Ngayon, nagkaroon ng break of structure. Ano sabi ko? Pag may break of structure, doon ako sumusukat ng fib. Yung mula sa low hanggang high. Break of structure, swing low to swing high. Sana ito na yon kasi baka lumipad pa siya. O lumipad pa, so adjust ko yan. Kasi yan yung isang diretso lang na pataas eh. Ayun. So, sana bumaba na siya. Tingnan natin. Ay, grabe. So, pagka ganito po, paano yan? Well, wala tayong magagawa. Once again, hindi naman always na nasusunod to. No? Kumbaga, this is just a tool that we use to anticipate where the market could move. And guys, once again, no, that is our lesson. Recap tayo. Fibonacci retracement tool. Yung mga turo ko. Fibonacci settings, diba? How to plot Fibonacci retracement tool. Ano ba yung 0.32? Ano ba yung golden zone? Ano ba yung golden pocket? Diba? So, yun. So, once again, guys, thank you so much for watching. See you sa next video ko. Turuan ko kayo ng additional confluence with Fibonacci, no?